Hello guys! Welcome again to my YouTube channel, and we have just arrived here at Caticlan Airport because we are going to Boracay. So come and let's explore the beautiful island of Boracay. Didiretso na tayo dun sa transport natin patungo dun sa ating hotel going to Boracay. So we are now waiting here para hanapin yung Mandarin Bay Resort na van. So nag-purchase tayo ng airport transfer para dire-diretso na. So for the budget travelers, pwede kayong sumakay sa iba't ibang van dito. Meron naman ditong mga booth na pwede nyo tignan, which is here. Ayan. And dun sa left side, meron tayong tricycle doon, which is around 150 pesos per tricycle. So, pwede na yun 1 to 3 or 1 to 4 person. So, hati-hati na lang kayo kung ilan. So, wait na lang tayo dun sa ating transport. So, puntahan natin siya. Sir? Yes, Mandarin? Mandarin Bay po? Mandarin Ayan. what, sir? Eto. Christian Buna. Alright, ito na. Kina. Ayan. So, Sir, paano na po? thank you. So, ayan. Ginawa na nila yung luggage natin and we're going now to the van of Mandarin Bay. So, less hassle kasi itong binook namin. So, ito yung van nila. Mandarin Premier. So, since private transfer tayo, may sarili tayong port na pinuntahan. So, ito yung magiging private transfer natin na boat papunta dun sa Boracay. So, hindi tayo damaan doon kung saan yung may mga environmental fees. So, dahil airport transfer tayo, may sarili tayong daungan. So, nakakayaman. So, nandito na kami sa port kung saan sunduin kami ng van patungo mismo sa hotel. So, kadadating lang namin dito sa Boracay Island. Punta na tayo dun sa van natin na maghahatid sa atin to Mandarin Bay. Sarap. Ang bango. So, nandito na tayo ngayon sa Mandarin Bay Resort and gagawa tayo ng room tour. So, ayan. Maliwalas yung room. So, for first, yung left side, ito yung CR. So, ayan. Ang sink, left side, nandito yung bathtub. Ang ganda nung design, no? Halatang medyo bago-bago pa yung hotel. Pero, first na nag-open to is 2023. So, ayan. And ito yung toilet and the shower room. So, may rain shower din siya sa taas. The right side, pagpasok nyo dito sa door, cabinet. So, ayan. Automatic na may ilaw siya, may dalawang bathrobe siya, may safety deposit box. Ayan. May hair blower, hangers, and sleepers. Ayan. So, ito yung laundry box siguro nila. And after that, here, ang mga mirrors. Dito, pwede nyo ilagay yung mga bagahe nyo. Tapos, nandito yung buong size ng mirror. So, dito, nandito yung coffee station. Ayan, and ito yung ref niya. So, yan lang yung nakalagay sa kanya, yung sa water. Ganito, lalagyan din ng mga bagahe.
So, ito na tayo. Dito na tayo sa room. So, ito yung one king bed. Ang ganda ng design. So, pagpasok nyo dito, maganda yung color ng room. And dito sa TV nila, makikita nyo yung pa-welcome nila sa amin. Ayan. So, itong vanity area. And sofa. Then, andito na yung balcony niya. Ito. So, dito tayo sa pool view ng balcony. Ayan. So, kung napapansin nyo, ang haba nung swimming pool. Mahaba yan. Nasa left and right side yan. So, ang Mandarin Bay Resort kasi isa yung sa Station 2 na may longest swimming pool. Yan ang nag-iisang 5-star hotel dito sa Station 2. So, ayan. So, yun lang ang room tour natin for today. Maganda yung room. Sulit naman yung binayad namin. Then, may kasama na siyang complimentary breakfast. And, nag-transfer din kami ng deposit through credit card. Pwede din yun na ma-cancel after na nag-checkout kayo. So, ang deposit is 5,000 pesos. Then, upon checkout, mababalik din sa inyo. O sa mga naka-credit card, pwede yung mabawi din yun after 7 days. Good morning, guys! Today is our second day here at Boracay. And we are here again at Mandarin Bay Resort. So, today is our breakfast time. So, let's see ano ba ang meron sa breakfast buffet ng hotel na to. Let's go! Meron silang dress code here kung magbe-breakfast kayo sa restaurant nila. So, meron silang mga sliced fruits. Here. Then, meron silang mga breads. And cereals. So, dito naman tayo sa mga ulam section. Starting with rice. Garlic rice. We have pancit. Tuna. We have also chicken adobo here. And then, pork tocino. Sausage. Meatballs. Ito naman yung bulalo nila. Ito yung soup. And of course, congee. And syempre hindi mawawala ang kanilang famous bacon. Ayan. Fried potato. Sauce of danggit. So dito naman ang kanilang juices, which is ang pineapple, watermelon, calamansi, and fresh papaya juice. Ang coffee sections nila nandito naman. So, ito naman is for egg section. Ayan. Ito yung mga toppings ng egg omelette nila. So, dito naman tayo sa cheese and salami, mozzarella, yogurt, mango syrup, muesli, and blueberry yogurt. So, mga dessert na dito. Yung salad section. Meron silang corn macaroni salad, BLT salad, red bean salad, and cani broccoli salad. Ayan. Hindi mawala. Siyempre, ang sushi section. So, dito naman is yung mga... Anong ano to? Bali sa noodles po. Ah, noodles. Okay. So, noodles wala siya. Ayan. Ito yung mga toppings niya, no? So, ito na yung shore kung saan malapit yung hotel namin. Ang ganda ng panahon today. Pero, hindi pa rin nawawala yung mga lumot. Okay pa rin, ang sand, ganun pa din, white pa din, and marami pa rin tao. So, today is Saturday. So, marami pa rin dumadating na tao dito ngayon for vacation. Ayan. So, maglakad tayo. Tingnan natin yung mga
pwedeng mapuntahan dito. Maraming iba't ibang restaurants and marami mga beachfront hotels. Ayan, dami pa rin dumadating. So, ang dami ring foreigners dito. Kasi ang Boracay is one of the most visited na tourist spot dito sa Philippines. So, expect mo na maraming foreigners dito. So, yan, ang ganda rin ng panahon today. Although umuulan kanina, pero ambon lang, nawawala rin. So, ayan. So, ito yung isang beachfront hotel, which is yung Henan. Maraming group of Henan resort here. Iba-iba yung pangalan. So, yung binababayin natin is yung Station 2. Dito sa Boracay. Ayan. Sakto na yung init ng araw. Hindi siya masyadong nakaka-burn ng skin. And kung napapansin niyo rin dito, hilera rin yung iba't ibang restaurant. Like yung mga Shakey's, Jollibee, KFC, iba-iba siya. And of course, hindi mawawala yung mga wellness center like spa. Yan, nakahilera rin dito sa Station 2. Yan, ito yung Shakey's. Sa mga gusto magpa-hair braid, marami dito nakahilera. Like ito. Yan, hair braid. Actually, naghahanap kami ng Tiangge ng may mga rash guard para for tomorrow's activity, which is yung parasailing namin, tsaka yung helmet diving. Nahanap kami dito. So, ito may Tiangge na dito. Try namin dito. Ayan, mga bags, souvenirs. Ayan. Shorts. Ito, pasukin natin doon sa loob. Ayan, pili kayo dito. Marami siya dito. Hello guys, so ito na, nakabili na kami nung rash guard. Yan, napabili din kami ng sandwich at bag. Ito. Ayan. Para hindi mabasa yung mga gamit namin for tomorrow. So, tuloy lang natin yung lakad. Ayan. Actually, may nahanap kami dito eh. Yung sarap punta na ice cream, yung Hello Mango ba yun? Yung sikat dito nun eh. Ayan. So, nandito pa rin yung mga iba't ibang mga braid station kung gusto yung magpa-hair braid. Ayan. So, ito, ginagawa ang McDonald's. Ang dami mag-aalok-alok sa'yo dito ng mga activities. So, watch out lang kayo muna kung legit ba yan. Kasi may iba daw na hindi legit eh. Meron akong kakilala na okay siya na tour guide ng mga activities. Pwede kong i-post yung link. Ito, Hello Mango. Yan. Try namin muna itong mango na ito. Hi, sir. Hi. Hello. Check natin. Tayo sa gilid. So, let us check ang Hello Mango since 2007. So, ito yung mga prices nila. Family Ice, 800. Opal Mango Ice, 600. 500. Ayan. Pero itatry ko lang siguro yung Mango Ice Cup, which is ito. It is 250. Iba't iba pa yung mga itsura. May mga cones. May mga fruit shake din sila. Ayan. And sandwiches. Ano sa'yo? Akin ito, isang cup size na 60 ml. Yeah. May shave ice po siya, sir. Okay lang po. One cup po ice cup. Dalawa na lang. Ay, wait lang. Wala ba yung pure? Ito po, sir. Pure. Ito pala yung pure. Okay. Ito na lang. Yung mango holic. Cancel na lang po yung Oo. Okay naman siya. Lasang mangga. Itong ice cream, hindi na siya ice cream. Meron din sa mga
actual fruit ng mangga talaga. So, hindi man siya ganun masyadong matamis, pero okay siya. Sa mga mango lover, hindi ko magugustuhan nyo rin to. So, yung para naman sa price nitong mangga, although medyo pricey siya, kasi nga syempre, nandito siya sa beachfront. So, sa Boracay. So, talagang mahal siya. So, itong kinakain ko, ano siya, meron kasing mango ice cup, may mango lang talaga. Kasi ito yung large size, worth 250 pesos. So, kung i-rate ko siya from 1 to 10, 9 para sa akin. Kasi mahilig ako sa mangga eh. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Station 1. Mas maraming tao dito. Look. So ayun yung Willis Rock. Nandun siya. Ayan. So, maraming tao rin ngayon dito. Siguro mga nag-aabang din to ng sunset. Maganda dito sa Station 1 kasi yung sun dito mas whiter. May nakita kaming pile of sandcastle here. Hindi ko alam kung meron silang competition ng sandcastles. Kasi ang Boracay, may mga sandcastles sa every station. So, ito. Ang galing, oh. Yan, iba't ibang castle. Silaw eh. Ayan. Wow, mayroon pang quote. In Boracay, you can relax, have an adventure, and enjoy the beauty of nature in one place. This island is a treasure that the Philippines is proud of all over the world. Feel the beach breeze while you build memories in Boracay. Taray! Take away nothing, but memories. Boracay is the best place to be. Wow. Ang ganda, no? Ang ganda ng pagkakagawa nila. Ano gagawa yung ganyan? Sunset and Island, dreams, happiness. Ayan. World's best beach, Boracay. Ngayon natin yung banda dun sa beach. Okay, may nag-volleyball. Diba? Yan, medyo low tide na rin. At hindi malumot dito. Yun ang maganda dito sa Station 1. Station 2, sobrang lumot, tsaka na Station 3. And look, the sand, it's powder white. Huh? Mas maganda dito yung sand. And meron din dito mga nagsasoccer. So here, sa Station 1, mas konti yung mga restaurant dito compared sa Station 2. Pero look at the sand. Powdery siya. White talaga siya. And dito, ang expected namin is konti yung tao. Pero ngayon kasi ang daming tao. So, dito sila nag-aabang ng sunset. Ayan. And hindi siya masyadong malumot dito sa Station 1. So, ito, kung makikita nyo yan, yan yung Willis Rock, yan. Yan yung may grotto, kumbaga. Isa sa mga dinadayo dito na pang-Instagrammable pics. Yan. Mas nakaka-relax ang vibe dito. And here, kung titignan nyo, maraming mga nag-activities like soccer. Yung banda doon, nag-volleyball. Ayan. So, yung mga tent na nandun na marami, yan din yung isa sa mga station saan pwede magpa-register. Kung meron kayong mga sport activities, dyan din sila. Yan.
pa rin namin yung sunset. Look how beautiful. So after namin sa Hello Mango, so isa na naman yung pumunta natin na parang dessert din, which is ang Coco Mama. So check natin. Yan. Hi! Number 4 po. Good for sharing na po siya. Opo, 4 na scoop. Apat na scoop. Kapag ayaw niyo naman po na may mangga, pwede po sa without. Sige, okay lang yung may mangga para ano din namin. Yung number 4 na lang. Tikman muna namin. So, May ayun. po na ice cream niyo. Ano yung bestseller nyo dito? Yung mix po. Mix. Original ko lang tsaka buko pa. Sige, hindi pa namin kasi natitikman. So, mix na lang. Ayan. So, ito na yung order namin. Ayan, check natin kung masarap. Masarap din siya. So, yung coconut masarap. And yung pandan ice cream. Parang mas gusto ko yung coconut. So, ito yung binili namin. May coconut siya, pandan, and meron bits ng mango. So, ang presyo nito is around 320 pesos. So, pinakita ko naman yung menu. And ang store hours nila is until 10 p.m. From 9 a.m. to 10 p.m. From 1 to 10. Mukhang sa akin 8 siya. Masarap sa akin yung Hello Mango. Dito naman kami ngayon sa Station 2. Bumalik na kami from Station 1. And naghahanap kami ngayon kung saan makakain ng mura. May nakita kami dito na puro mga tents. Para siyang merkato. Para siyang gano'n. Eto. Daming tao. Check natin kung ano yung mga tinitinda nila doon. Yes, let's go! First stop. Yan, puro ihaw-ihaw. Mukhang masarap. So, meron dito mga dessert. Yan. Parang mostly ng stalls, ihaw-ihaw. No, puro ihaw-ihaw. Dito naman ay drinks. Pero may mga rice meals din sila. Then, mini pasalubong stores. Ihaw ulit. Ihaw, ihaw, ihaw. Ayan. Uy, ang sarap nito. Ihaw na seafood isda. Sarap. Ito naman lechon. Ito, mga lutong ulam na to. Nandito. Ayan. Pork belly. Pork sisig. Kilyempo. Ayan. Mga ulam na to. Mga lutong ulam. Ayan. So, nandito kami ngayon sa D-Mall, which is Station 2. Nag-iisang Ferris wheel dito sa gitna. Dito sa D-Mall, iba't ibang restaurant ang nandito. May mga kilalang mga resto, may mga local restaurant dito. So, makakapili kayo kung saan kayo makakamura. Inasal, ole. Siyempre, hindi mawawala ang Andox. Ito ang survival food namin dito pag kailangan mo mag-budget. Andox. Marami pa to. Mayroon pa to sa kabila. So, makakapili kayo. May mga stores din dito. So, when it comes to party, syempre hindi mawawala ang Station 2. Nandito lahat ng mga mostly ng bars.
So kung titignan nyo, buhay na buhay siya at night. Ayan. Kaya ito yung nakakamiss dito. Kasi ang party nito hanggang madaling araw. So, nakakatuwa. Hanggang bandang dulo yan. Iba-ibang mga bars, iba-ibang mga buffet restaurants. Makakapili kayo kung saan kayo pwedeng pumarty at tumambay. Good morning again! Today is Sunday. Today is our third day here in Boracay. So magpaparasailing kami and helmet diving. So samahan nyo kami and papakita namin sa iyo kung ano yung mga ganap later. Waiting na lang kami kay Kuya Daryl dito sa lobby ng Mandarin Bay. Ito yung glimpse ng lobby dito sa hotel na tinutuloy namin. So kung may bala kayo magstay dito, sulit na sulit dito. Although may pagka-pricey siya pero grabe ang service. Okay na okay. 5-star talaga siya. Ayan, nandiyan si Kuya Daryl. Kuya Daryl, Yes, tara. sir. Good morning. Hello. May makakasabay ba kami? Depende po yan mamaya. Kung meron po. Pero sa ano namin is private po. Okay. Yan na lang po natin yung QR natin. Sige po. So, papunta na kami dun sa registration booth. Yan, si Kuya Daryl na uuna dun sa harap para i-guide kami kung saan papunta yun. Waiting na kami ng service. So, nakasakay na kami sa L3 papunta dun sa registration booth para dun sa water sports na gagawin namin. Ayan, so ihahatid tayo ni Kuya papunta dun sa registration booth. So dito na yung mga daungan ng mga island hopping, ng mga water sports. Yan, tapos dito rin yung pinaka-registration nila. Yes po. So naghihintay na lang kami nung boat papunta dun sa water activities namin. And nandito na kami sa station 1, tapos na kami magpa-register. And humiram na rin kami ng camera o nag-rent. So tinuruan na kami kung paano kasi kailangan namin yun for parasailing. Pero dun sa helmet diving, meron naman silang free camera for underwater. So naghihintay na lang kami ng boat ngayon. Nakapag-register na rin kami. So gaya na sinabi ko kahapon, maganda talaga dito sa Station 1. Marami lang tao kasi nandito yung pinakadaungan nila. Kung makikita nyo yung sand, napakaputi talaga. Ang dami rin pala may activity ngayong Yes po. ang dami. Mas marami yung nag-activity dito sa Station 1 kaysa sa, sa Station 3. Dalawa yung daungan nyo dito, 1 and 3. Pag habagat season naman po, iisa lang sa Bulabog area lang po sa Dakpi. So hindi yun dito sa mga station, sa ibang area yun, no? Yun po yan sa likod. Pag habagat. Pero pag normal season na ganito, na wala namang habagat, 1 and 3. Yes po. Bakit nandito tayo sa Station 1? May ano ba? Sarili bang ano yun? Dito kasi sa Station 1, malapit lang yung lakaran pag once nakababa tayo sa sasakyan. Pag sa Station 3, malayo kasi kung saan yung malapit. Yes po. Tapos dun sa parasailing nyo, gaano katagal kang nandun sa ere pag ganun? 15 minutes. 15 minutes, no? Tapos yung helmet diving ganun din. Yes po. Halos lahat ng mga activities dito is the same time. Helmet diving, 15 to 20 minutes. Like jet ski, may 15, may 30. So, samahin na lang kami later. Papakita namin sa iyo kung ano yung mga activities na ginagawa later. Straight po yung kabay mo sa road. Tapos morning po. Morning po. Morning. Wala ma'am. Kuya Daryl, ano tong meron dito?
Dito po tayo dinadrop kasi dito yung pick up lahat ng like Parasail, banana boat, yun. So ito yung parang daungan mo. Yes po. Bawal po kasi sa tabing dagat. Dapat dito. Tapos doon naman po yung jet ski sa kabila. Okay. So may magsusundo nila na boat dito. Yes po. So ito, life vest na kami and nilagyan na rin kami ng harness para mag-ready natin. Inakit nila itong hinahanda nila itong lupit for parasailing. Medyo nakakaba. Hindi ko alam, pero parang meron akong fear of heights, pero na hindi. Malalaman ko lang mamaya. Nakakaba na nakaka-excite. Ayan na. Parasailing namin. Nakakahilo sa taas. Pero enjoy naman sa yun nga lang. Para sa mga may height sickness talaga hindi pwede. Okay sa una, pero kalagitnaan pag umahangin na, ang sakit sa ulo na nakakasuka. Pero enjoy naman. Buti na lang yung tour guide namin may dalang white flower. Matulong kahit paano. Pero enjoy siya, must try din. At least kahit once in a lifetime na try namin. So next naman namin yung helmet diving. Pero sa ilalim ng tubig, 3 to 2 kilo na lang yung bigat ng helmet sa gaba. Kailangan lang natin sa pagbaba natin dito, tayo kayo dun sa hagdan. Mas maganda sa pagtayo natin sa hagdan, ile-level lang muna yung katawan hanggang sa dibdib ng tubig. Kapag naka-level yung katawan nyo hanggang dito sa dibdib ng tubig, bago na namin ipapatong yung helmet sa balikat. Kapag nakapatong na yung helmet sa balikat, bago na kayo hawak na yung sarap na helmet, tapos lalaya na kayo ng scuba diver pababa. Hanggat lubugo kayo sa ilalim. Habang pababa kasi kayo nito, normal nyo kasi nararamdaman yung pressure habang pababa. Dito sa tenga lang kayo nakakaramdam ng pressure. Every meter, normal yung nararamdaman nyo. Para makukuha yung pressure, huwag kayong mabahala. Move natin konti yung kamay sa harap, sa helmet, para makapasok na sa kamay. Pasok na sa kamay, tapos sarado yung ilong, sarado yung bibig. Tapos sisinga lang kayo palabas sa ilong. Para yung hangin na sinisinga sa ilong, mapupunta ho dito yun sa tenga. Tenga lang kasi nakakaramdam ng pressure. Tapos, paulit-ulit yung gagawin hanggat nakakaramdam na kayo ng pressure. Tapos lagi na kayo tatanungin ng scuba diver sa ibaba. Tapos di mo palang ma-apply yung paglunok ng laway, paggalaw ng panga, pagpuka ng panga. Tapos ito natin ang go up, go down, come, saka stop. Picture natin ganyan yung picture. Video natin ganito yung video. Camera. Ano number dan? 1. Hi. Hi. Number 4. Bye.
sailing. Mas okay siya, mas chill siya sa baba. Eh, nakakatuwa kasi nagpapakain din kami ng isda. Bukod sa picture and video. So, must try din tong helmet diving. Sobrang saya. So, sa una, medyo masakit na sa tenga kasi normal naman yung bababa ka ng ilalim. Lakas talaga ng pressure sa tenga. Gagawin mo lang is hipan ka lang dun sa ilong mo, close mo na yung bibig mo, then hipan ka labas yung hangin sa ilong. And o kaya, kumaya ka, galaw-galaw, salita. Mas nakakatulong yun para matanggal yung pressure. So, pagdating sa baba, wala naman na yan. And nakaka-enjoy sa baba. Sobra. Nandito na kami ulit nakabalik sa hotel. Hinatid na kami ng tour guide namin. So, bigay lang ako ng reviews sa nagawa naming activities today. First, parasailing. Parasailing, okay siya kung wala kang fear of heights. Kasi ako, wala naman akong fear of heights, pero kanina namutla na ako dahil pagkakit namin sa ere, okay pa siya, pero humangin kasi siya. So pag ewang-gewang siya, so nangyari, nahilo na ako. So yun na, doon ako nag-start, nagkaroon ng parang sickness ng pagkahilo, ganun. Pero okay naman siya, so nagsumaynas naman kami na ibaba. Pero nagtagal naman kami dun sa ere, so kaya okay naman siya. For the price, okay siya. I-post ko na lang yung price na nakalimutan ko magkano. Either 1,500 ba siya for 2 persons or 1,000 siya per person. Then after noon, nagpunta na kami sa helmet diving. So sa helmet diving, enjoyable siya. Medyo nag-stop muna kami dun sa parang port ng helmet diving. So nandun na lahat, yung mga oxygen, lahat nandun yung mga helmet. Nag-stop muna kami dun for briefing. So nakita nyo naman dun sa briefing kung ano yung mga diniscuss. Kalaban nyo lang naman dun sa pagbaba is yung pressure sa tenga. Ang pressure, mawawala din naman yan kung hihipan nyo lang gamit ang ilong. So parang pipigay yung ilong, tapos sarado mo nga singa. Gano'n naman para mawala yung pressure. Maraming pwedeng gawin. Pwede kayong gumalaw-galaw yung ulo para matanggal-tanggal yung pressure, lumunok, o kuwari ngumuya-nguya. Galawin nyo yung panga nyo para matanggal yung pressure. Sa akin, effective yung nagsasalita. Kasi pag nagsasalita ka, nawawala rin yung pressure niya. So ayun, pagdating dun sa baba, picture, camera, okay naman siya. Masaya dun sa baba kasi ang daming isda rin. And pwede ka rin kayo magpapakain ng isda. So ayun. So overall, okay sa akin yung helmet diving. Kasi enjoyable siya. Tapos, akala ko kasi dati, uunahin yung helmet diving, pangalawa yung parasailing kasi para umakyat, tuyo ka. Yung pala, ang rationale nun o yung reason nun, kaya nauna yung parasailing. Kasi, pag nauna yung helmet diving, pag nag-parasailing ka, mas malakas yung pressure pag nasa taas, masakit daw sa tenga. So, kaya yun ang in-explain sa amin ni Kuya Daryl. Ngayon, kung gusto nyo na ang mga legit na tour guide dito sa Boracay, ipopost ko dito sa description box yung contact number ni Kuya Daryl and yung kanyang Facebook. Okay na okay siya from here sa hotel papunta doon, lahat kasama nyo siya. From there papunta dito sa hotel, ihahatid pa kayo. Kaya napakabait na Kuya Daryl. Kung may mga question kayo, talagang accommodating siya. Kung may mga iba pa kayong activities, marami din si Kuya Daryl. So pwede yun siyang kontakin. So ngayon, kakapahinga muna kami dito sa pool area kasi medyo meron pang bakas yung parasailing sa ulo ko. Ang sakit talaga. Mahihilo-hilo pa ako ng konti. So ayun, siguro kailangan ko lang kumain kasi nakakagutom din. So ayun, salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video namin for today. Bye!